O error na naman. Sa kanya nang galing. Error daw niya yun. Para bang siya yung gumawa ng listahan, tapos itinuro niya yung mga sundalo, ituro niyo ito. Ako ang gumawa nito. Wow, parang gano'n ang dating. Ito, pakinggan po ninyo. Na-interview ni Ted Filon si Attorney Balikot. Na siya hong abogado ng 18 na dating mga sundalo. At ang isa ho sa pinag-usapan dito, kahit ako nagulat talaga, dahil kasi sinabit na malabo eh. Kasi si Dilima, isinama nila na binigyan daw ng mali-maliit ang pera. Samantalang si Dilima, naging congressman lang nitong nakaraang Mayo ng 2025. Kauupo lang nitong congressman bilang mamamayang party list. Dahil ito nga ipinakulong ni Duterte. Nakulong ito ng 7 taon at nalinis lang ang pangalan dahil walang ebidensya. Tapos isinabit dito sa mali-malita. Ito, tingnan nyo, nakakabuhol-buhol ang paliwanag nito si Attorney Baligod. Sabi pa ni Baligod nagkamali lang. Oh my goodness. Talagang sablay na sablay. Pakinggan ninyo. At totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yun, no? On my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Laila De Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bitbit na paper bag na pera ang laman noon kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na nasama siya sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. Opo. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitarya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part, kasi kayo po nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang Dilima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error lahat. Opo falses in uno, falses in omnibus. So paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Tama yan. Anong yan? Yung falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Ay marami ng desisyon ng Supreme Court na hindi yan applicable in general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Pero doon sa specific na naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Opo. So yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Supreme Court. Grabe, ano? Katanggap ba yun? Kapanipaniwala ba yun? Abogado yan. Sabi ko naman sa inyo, kaya hindi ko kasi agad pinatulan niya ng unang araw kasi matagal ko nang kilala yan si Attorney Baligod na yan. I-interview ko pa yung araw. Nagduda nga ako ng araw sa mga statement niya doon sa issue ng PIDAC at kung ano-ano. Tapos ngayon ganyan, inamin niya na siya lang yung nagsama sa pangalan ni Laila De Lima. At inamin niyang error daw niya yun. Tapos pinanindigan niya yung error na yun. Hindi daw yun. Absolute na talagang lahat ng sinasabi nila may error o mali. Attorney naman. Abogado ka eh. Korupsyon ang pinag-uusapan. Inaakusahan mo, congressman. Tumanggap ng pera. Tapos sasabihin mo, nagkamali lang, error lang. Paano yung damage? Sinira niyo yung pangalan ng congressman. Yan po ay elected ng marginalized sector, mamamayang liberal. Hindi yan district congressman. Nationwide ang scope ng kapangyarihan yan dahil under party list law. Ibinuto yan na kung saan-saan nanggaling ng mga mamamayang Pilipino. Tapos nag-error ka, paninindigan mo pa. Kasi inamin mo ng error mo yan. Nagkamali, siningit mo lang eh. Hindi ako spokesman ng Dilima. Sinasabi ko lang dito dahil trabaho ko ito, sa tagal ko na po nag-i-interview, sa tagal ko nagtatrabaho sa media,
Alam ko yung ganyang klaseng mga interview. Tama yung tanong ni Ted Filon. Ha? Kung inamin mong error, ikaw ay nag-error, nagkamali, paano mo natin ngayon kukonsintihin ng mamamayang Pilipino na isang beses ka lang nagkamali? O baka lahat yan ay mali? Attorney, pasintabi na. Baka lahat yan error mo. Kasi bakit ikaw nagsingit? Akala ko ba yung mga sundalo ang nag-deliver ng pera, sila yung may kinalaman. Tapos inamin mo pa na ikaw yung bumili, kayo yung bumili ng mga pinaglalagyan ng pera. Ano ba yan? Pangalan ng institusyon ng Kongreso at Senado at Office of the President, the whole government, ang winawasak nyo, inaapusahan nyo. Tapos ngayon, error lang pala. Tapos gusto nyo panindigan, nagkaroon ka ng error minsan, hindi lahat ng ginagawa nyo mayroong error o pagkakamali. Oh my God! Anong klase naman yan? Diba? Kahit sa korte, tatawanan kayo. Gusto lang yung isabit si De Lima dahil yan ay endorser, complainant ng impeachment laban kay Sara. Gusto niyo sirain si De Lima dahil yan ay ipinakulong ni Duterte pero na-dismiss ang kaso dahil walang ebidensya. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo kay De Lima. Pinakulong niyo ng 7 taon yan. Nakakulong niya ng 7 taon nang walang ebidensya, na-dismiss ang kaso. Tapos ngayong ibinoto ng mamamayan, worldwide, kasi party list yan, pinagbibintangan yung tumanggap ng pera, hindi tatanggap ng pera yan. Matagal na yung lumalaban sa korupsyon at iba pa. Tapos sasabihin nyo, tumatanggap ng pera, ngayon error lang. Oh my God. Yan ang sinasabi ko eh. Again, ulitin ko, matagal ko na pong kilala yan. Ewan ko kung i-deny. Kilala ko yan si Balikod. Ilang beses ko nang na-meet yan nung araw, na-interview ko pa. Naniwala nga ako sa kanya nung araw tungkol sa PDAP eh. Pero bigla siyang nawala. Nawala rin ako ng impormasyon sa kanya. Ito biglang lumutang na naman. O error na naman. Sa kanya nang galing. Error daw niya yun. Para bang siya yung gumawa ng listahan, tapos itinuro niya yung mga sundalo, ituro niyo ito. Ako ang gumawa nito. Wow, parang gano'n ang dating. Tama yung tanong ni Ted. Ibig sabihin, ikaw yung gumawa, ikaw yung nagsabi ng pangalan ni De Lima, hindi yung mga sundalo. Akala ko ba yung mga sundalo ang testigo nyo at nagtuturo na sila yung nagdala ng pera kung kani-kanino? Lumalabas ngayon talaga, pasintabi na, sa aking personal na assessment dito at opinion. Scripted talaga ito. Palpak yung script nyo. Yung script nyo, hindi nyo masunod. Hindi nyo nasunod. Kung sino man ang gumawa. Sino ang scriptwriter? Sino ang producer nito? Sino ang financer nito? Ng mga sundalo at kay Atty. Balikod. Nagtatanong lang po. Isipin nyo, sinisira nyo ang Office of the President, ang mga senador, ang mga congressman, executive department, at yung mga legislator, winawasak nyo. Tapos may error palang ganito. Baka lahat error yan. Delikado. Delikado. Huwag tayong maniwala sa mga kalokohan ito.